Dear Kuya Poy, ayoko na sa boyfriend kong breadwinner. Ako po si Karen, 31 years old. Currently, 3 taon nang may boyfriend pero sa totoo lang, gusto ko na kasi talagang hiwalayan ng BF kong si Julius. Wala namang problema sa amin ng kasintahan ko, Kuya Poy, pero hindi ko na kasi talaga kayang matagalan pa ang pakikisama ko sa kanyang pamilya. Paano ba naman kasi, sa kanya pa rin iniaasa ng kanyang pamilya ang halos lahat ng kanilang mga pangangailangan. Noong unang mga buwan, ay alam ko ang setup na yon. Tanggap ko yun dahil akala ko wala lang talagang opportunities na dumarating sa kanyang mga kapatid kaya wala pa rin silang mga trabaho. Kaya ang ending, ang boyfriend kong si Julius lang ang mag-isa na sumasalo sa lahat ng mga gastusin sa kanilang bahay. Makalipas ang 1 taon naming relasyon ay nagdesisyon na rin kaming sa kanila na rin ako tumira. So nagstay nga ako sa tahanan nila at doon ay nakita ko kung papaano ang galawan ng mga miyembro ng pamilya. Ang problema ko sa kanila ay hindi man lang marunong makiramdam ang kanyang mga kapatid. Dahil sa nahihirapan at kailangan na rin ng tulong nitong si Julius. Matatanda na, Kuya Poy, ang mga kapatid ni Julius. Pero ang 3 kapatid niya na yun, still, nakaasa pa rin sa kanya habang ang kanilang bunsong kapatid ay nagagawa ng tumayo on his own. Hindi okay para sa akin yung ganoon. Maliban na lang sa kanilang mga magulang dahil alam ko namang tumatanda na rin naman sila. May magandang trabaho naman ang boyfriend ko pero sa kabila niyan ay wala pa rin siyang naiipon dahil siya ang sumasalo sa lahat ng mga pangangailangan at gastusin sa kanyang pamilya. Sobrang naawa ako sa kanya, Kuya Poy, dahil nagagawa niyang saluhin ito given na halos magta-37 years old na rin ang boyfriend ko ngayong taon. Maski sa paglilinis ng kanilang bahay at pagtitipid ng kuryente ay hindi mo rin maaasahan ng mga kapatid ni Julius. At kailangan pa talagang pagsabihan. Kaya ang ending, mas lalo lang din akong nai-stress ng malala. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanan na pakisamahan ang kanilang pamilya sa isang bubong. Basta ang gusto ko lang ay humiwalay na sa boyfriend ko. Sobrang stress at pagod na rin ang nararamdaman ko lalo na sa paglilinis at sa pag-aasikaso sa mga gawaing bahay. Noong minsan ay nagawa ko rin kausapin si Julius kasi pakiramdam ko ay kinukonsinti ng kanyang nanay ang kilos ng kanyang mga kapatid. Pero ayon sa kanya, hindi raw yun magandang pag-usapan. Sa tuwing ino-open ko ang diskusyon tungkol sa bagay na yun ay wala akong nakukuhang matinong sagot mula kay Julius. Hindi niya ba naiisip na gaya niya ay nahihirapan din ako at hindi rin malayong maapektuhan ang pamilyang bubuin namin in the future? Sinabihan niya rin ako na gusto niya na ring magpakasal pero maski ako ay hindi rin sigurado at decided pa lalo't sa kasalukuyang setup na meron kami ngayon parang malabo. Takot lang din kasi ako na baka kapag magkaroon na kami ng pamilya ay dumating na sa punto na baka mag-suffer din ang mga anak namin dahil magiging kahati rin namin sa kita ang kanya pa ring mga kapatid lalong-lalo na. Pagod na akong maghintay dahil matanda na rin ako, Kuya Poy. Gusto ko nang kumawala kay Julius at sa sitwasyon na maaring maranasan ko at sa mga magiging anak namin. Alam ni Julius kung gaano ko siya kamahal pero sana naman ay bigyan niya rin ng importansya ang aming relasyon. Hindi ko alam kung tama ba ang desisyon na gagawin kong makipaghiwalay sa kanya. Umaasa ako na mabigyan ninyo ng kaliwanagan ang aking naguguluhang isipan. Hanggang dito na lamang ang aking storya. Lubos na gumagalang, Karen. Especially for you. Mga kapatid, napakinggan nga natin ang kwentong ibinahagi ni Karen kung saan ay ayaw niya na sa boyfriend niyang breadwinner. Yes, responsable nga at wala kang masabi nga lang kinukulang din ang atensyon para sa kanyang sariling karelasyon. Alam niyo, swerteng maituturing ang magkaroon ng isang taong kapareha na responsable sa buhay para sa sarili niya at para sa mga kapamilya niya mismo. Magandang senyalis po iyan.
Pero, tulad ng matandang kasabihan, lahat ng sobra ay nakasasama naman. Walang masama sa pagtulong o sa pagsuporta, pero kapag ang ginagawa mong ito ay nakapagdudulot naman ng katamaran sa mga inaalalayan mo, mali na po iyan. At lalo na kapag may karelasyon kang napapabayaan na rin. Ang tunay na pagmamahal ay merong pagtitiis, may pag-unawa at meron ding pagpapatawad. Pero sabi nga, tao lang tayo, may hangganan din. Kahit mahal mo pa at ayaw mong iwan pa ang taong ito, kailangan bumitaw ka na. Lalo kung ang mga plano niya para sa sarili niyang pamilya ay maganda naman. Pero sa mismong karelasyon na pinaplano niyang buuhin ang sarili niya ring pamilya, ay hindi mabigyan ng karampatang atensyon at konkretong plano? Para saan pa? Papaano pa? At bakit pa ipagpapatuloy ang isang relasyon? Kaya naman maraming salamat mga kapatid. Dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,